Paano kaya isang araw, no? Makapag-alaga ako ng kabayo. Parang gusto ko mag-alaga ng kabayo, ha. Lalagay ko sa bahay. Itatabi ko pagtulog. Parang narinig niya ako, tumaas yung tenga niya, no? Alam niyo, pagdating ng araw, pag medyo matanda na ako, tapos mayaman na tayo, gusto ko magkaroon ng kabayo sa bakuran ng bahay ko, no? Tapos yung ganyan ba, oh? Di mo parang ang amo-amo niya? Tapos ang pangalan pa, Tanggol. Nako, matapang yan, Tanggol. Namamaril tong kabayo na to. Pero biro pare, gusto ko talaga mag-alaga ng kabayo eh. Ayan, tumaas na naman yung tenga niya, narinig na naman niya ako. So yun nga pala guys, no? Nandito ako ngayon sa may pet shop. Bibili lang dapat ako ng panglagay sa aquarium ko eh. Pero alam nyo naman, pag nandito na ako sa pet shop, nangangati na yung kamay ko. Hindi ko na alam kung ano yung gusto kong gawin. Yan, bibili tayo ng driftwood para kay Geto Gecko. Yan, ililipat ko na kasi siya ng kulungan. So ayan, pili tayo ng driftwood dito. Andito nga pala ako sa Pet Totoys, no? Napakamura talaga ng mga tinda rito. Tulad ng driftwood, nakakuha ko ng 120 pesos, dalawa na. And then yung mga pangangailangan natin sa mga alaga nating isda, napakamura din. At kahit mismo yung mga isda nila dito, ang mura talaga pare. Kung malapit ka lang dito, puntahan mo Pet Totoys. Kilalang kilala to ng mga ng mga nagpe-pet shop. Kasi dito rin kumukuha yung mga ibang nagpe-pet shop. Mura kasi mga hayop nila rito. Kaya nakakita ako ng pagong pare. Ito si Pongi, parang gusto ko tuloy bilhin to para ipapares natin doon kay Mael. Kaso nga lang si Mael medyo may kalakihan na yon. Tapos etong si Pongi, yan, kung makikita nyo medyo maliit pa siya. Pero ang kinagandahan nito, sabi sa akin ni Kuya, babae raw to, no? Kaya tamang-tama, parang gusto kong bumili ng pagong. Tapos eto guys, tingnan mo naman yung mga glowfish nila dito, napakadami. Oh, ayan yung presyo niya. 20 pesos ang isa pare yung glowfish nila. 20 pesos ang isa. Kung gusto mo mag-alaga ng 10, kayang-kaya mo pare. 200 pesos, may 10 ka ng glowfish. Tapos eto may arwana sila ditong napakalaki pare. Ang sarap lutuin, de joke lang. Ang sarap isinigang no? Sinigang sa miso. Pero pare, magsisigang ka ba sa miso kung ang presyo nito is nasa 100k pare? Ang hirap naman lutuin nun. Ang isdang 100k, no? Ang sarap mag-alaga ng gantong isda, kaso nga lang, hindi kasi ko ano sa ganto eh. Ang mahal eh. Parang lagi kong inaalala kung mamamatay ba siya or hindi. Parang sayang ang pera syempre, no? So eto, meron din sila ditong mga yan, umang ang tawag dito. Dati usong-uso to sa mga labas ng eskwelahan no? Pagka uwian, nandun yung mga nagtitinda ng umang, binebentahan nila yung mga estudyante sa elementary, no? Yan, umang ang laki depende sa size ng presyo nito eh. 20 pesos, 30, tsaka 50. 50 ata yung mga ganito kalalaki sa labas ng eskwelahan. So yun guys, so nakabili ako ng pagong, si Pongi, may kasama na si Mael, nakabili din ako ng 2B worm. Yan, pagkain ng isda yan guys. Mukha lang siya nakakatakot kasi gumagalaw-galaw yan no? Ang liliit na uod. Pagkain ng mga isda ko dito, and then nakabili ako ng bibe pare. Ayun yung bibe nakasako. And then driftwood para dito kay Gecko, no? Geto Gecko, may driftwood, and then ito yung bibe. Kung natatandaan nyo, bumili ko ng 2 bibe nung nakaraan sa Bukawe, diba? Na nakatakas kinabukasan, tapos nandoon sila nagpunta dun. Tapos ngayon, binili ko ulit si Bibi ng kasama niya na Bibi. No, Bibi? Dahil si Bibi, kawawa naman eh. Ngayon, hindi ko naahayakang makawala pa to. So, buksan na natin. A few moments later. So, yun na guys. Ang bagong Bibe at si Bibi, magkasama na sila pero tinali ko yan. Kasi tuloy niya tumakbo eh. Video kami sa TikTok kanina eh. Tinakbuhan ako, napakatulin. Ngayon, hindi ka na makatakas boy. Hindi mo na magagawa yung mga ginawa ng mga unang Bibi na nabili ko na tumakas. So yun nga guys, no? Ang dapat talaga magpa-farming vlogs tayo, no? And then suddenly may mga extracurricular activities ako sa buhay na biglang dumating. Yan, na kailangan din naman natin yun. So itutuloy pa rin natin yung farming para hindi ko pa rin inaalis sa akin yan na gusto kong gawin yung farming. Kasi ang mahirap dito, kailangan kong gumawa ng kulungan. And then yung manok, may manok naman na ako sa bahay. Yung mga na lang, kulungan na lang yung kailangan natin. So ayan, pakainin natin sila Bibi at nagugutom na. Pagkatapos nyan, lagay natin to dito. Nakain naman sila nyan. Oh. It's time to eat, Bibi. Dami na yung etong lumang kainan, tatanggalin ko na yan. Okay, kain na. Kain. Ang kulit kumain ni Bibi, no? Hindi ko alam kung may galit ba siya sa akin or what. Kasi magmula nung inilabas ko siya rito sa labas, dati kasi kasama ko sa bahay yan, andun sa loob ng bahay yan eh. Magmula nung inilabas ko siya rito, pare, pag nilalapit ko yung paa ko,
tinutuka niya palagi. Gigil na gigil siya sa paa ko. Talaga lagi niya tinutuka. Sakit-sakit manuka niyan. Kahit walang ngipin yan. Masakit manuka yan eh. Yung isang bibe na namamahay pa yan. Kaya ganyan. Pero pag ano yan, makakapalagayan na ng loob ni bibe yan. Mag-iitlugan na sila dyan. And then nga pala yung pagong natin, nakalimutan ko na, nandito nga pala siya sa box, parang baka mamatay, na initan na to eh. Kanina pa dito sa loob, hindi ko pa nabibisita. So ayan, sana buhay pa, no? Sana buhay pa. Ponggi. Nga pala, ang bili ko sa pagong na to is 250 pare. 250. 250 lang pare. Ano, mapapansin nyo, ito na si Ponggi. Buhay pa si Ponggi guys. Nice. Ang ganda talaga ni Ponggi, no? Puro kami nakita ko ha. So ayan guys, babae si Ponggi. And then yung shape ng shell niya, pare, ang ganda. Tignan niyo naman, no? Talagang, ano siya, nakabukol siya. Hindi katulad ni Mael na medyo deform yung shell niya sa likod. Pero ito si Ponggi, maayos na maayos to. Ponggi, anong gusto mong kainin? Etong tubi? Okay, sige, bibigyan kita mamaya. Pero pagkain talaga to ng isda, guys. Yan. Ito yung mga isda natin dito. Oranda, red cap, tsaka yun, no? Angel fish, pare. Yan. Buksan natin yung ilaw para mas makita nyo, no? Ang gaganda kasi ng mga isda ko na to, pare. Nakakaalis talaga ng stress. Lalo na pag nakabukas yung ilaw. So ayan, buksan natin. O diba, ang ganda, napakaangas pre. Tapos ngayon, first time nila kumain ng tubi. Yan yung mga live ano natin dito. Ayan, live food natin. Papakainin natin yung mga oranda ko mamaya. And then ngayon, pasok muna natin tong si Ponggi rito kay kay Mael, no? Yan, makikita na ni Mael, may kasama na siya. Bukod nga pala kay Mael, may soft turtle ako dito. Kaso nga lang yung soft turtle na yun, nangangagat yun guys. Hindi katulad ng mga Himalayan Ponggi. Yan, hindi sila nangangagat kasi mabait sila. Oh Mael, magpakilala ka na Mael. Era si Ponggi. Grabe, laki pala ng diferensya ng size ni Mael kay Ponggi, no? Hindi pa sila pwedeng mag-asawa. Pero okay na yan, lalaki naman siya dyan eh, no? No Ponggi? No Ponggi? At ito si Mael. Ponggi with Mael. Let's go. Langoy-langoy, panoorin nating lumangoy si Ponggi at Mael sa ilalim ng tubig. Nakikita nyo si Ponggi talagang, bagong nature na naman po. Ayan, kasama niya si Mael dito. Yung pinagkuhanan kasi natin sa kanya, maliit yung aquarium niya. Dito malaki kaya, tuwan-tuwa si Ponggi. Yan, tindi, no? Bakit hindi ko pa gawing Manila Zoo tong bahay? May isa pa. Si Mingming, nanganak, 4 yung anak niya na pusa. Hindi ko alam kung anong gagawin dito sa 4 na pusa na to, pare. Sa totoo lang, may 2 na akong pusiket at mahirap talaga mag-alaga ng pusiket. Puput sila ng puput, tsaka ihi ng ihi. Malinis kasi ako sa bahay at yung amoy ang pinaka-ayoko. Pero no choice tayo. Ayan, nanganak si Mingming, 4 na itim, no? Gusto ko mang alagaan lahat, pero tignan natin kung maaalagaan ko lahat. Kasi kawawa naman si Mingming kung aabandonuhin natin yung anak niya. First time mom eh. Kaya siguro, 4 na anak, sige, dito na kayo sa bahay ko, no? Gawin na nating Manila Zoo yung bahay ko. So ayan guys, no, natapos na natin yung kulungan ni Geto Gecko. Ayan, nandito na rin siya sa loob, palakad-lakad siya. Siguro nagustuhan niya, mas malaki yung lakaran niya ngayon. Tapos may mga no? May puno, tapos may enclosure. So bago ko tapusin tong video na to, magbasa tayo ng mga comment dito sa comment section. So ito sabi ni Ataba TV13, yan. So ito, sabi ni Taba TV Idol, yung gecko mo nasaan na? So ito guys, yung gecko natin dito, ito nga pala yung update natin. So sa 10 days na nandito siya sa bahay, yung pag-aalaga dito sa mga ganitong klase ng reptile is okay naman. Hindi naman siya ganun kahirap alagaan dahil madali rin naman siya pakainin. Yung maintenance siya, madali lang din naman. And then yung pagtae sa pagdating sa kulungan, yung paglilinis, so madali lang din naman, no? Overall, hindi siya mahirap alagaan. Minsan, 1 beses lang siya kumain sa isang araw. Minsan, 2 beses siya kumain sa isang araw. Pero sa susunod na araw, hindi na siya kakain. Tapos sa susunod na araw na ulit siya kakain, no? So, yun lang. Pagdating sa gecko, yan, hindi naman nakaka-stress alagaan yung gecko. Nakakatuwa pa nga dahil nakahawak-hawakan ko na siya ngayon. Hindi na siya nai-stress sa akin. Nung unang punta na ito sa bahay, pare, na gano'n siya, gumaganon siya sa akin. So, medyo natakot ako nung una, pero nag-a-adapt pa lang naman pala siya dito sa bahay. Na-adapt niya yung environment. Kasi bago sa pangingin niya yung mga nakikita niya rito sa loob ng bahay. So, ito naman, sabi ni user DD9DF8, basta ito na siya. So, kuya, try nyo naman pong mag-alaga ng aso, pusa, isda, pagong. So, lahat ng sinabi mo, idol, meron na tayong pusa, meron na akong isda, pagong,
Yan, kabibili lang natin ng pagong kung nakita nyo, si Pongi. And then, aso, meron akong aso nandoon sa amin. Kaso nga lang, hindi pwedeng isama dito sa apartment yung aso. Kasi bawal mag-alaga ng aso dito ata. Parang bawal, sabi sa akin, kasi nga ang aso tahol ng tahol yan. Pag nag-ingay yan, baka maingay yung mga kapitbahay, maingayan. So, yun na yung concern nila, kaya bawal mag-alaga ng aso dito sa apartment na tinitirhan ko. And then sabi naman ni Aiden, Idol, bumili pala ako ng dagang Costa dahil sa'yo, no? Shoutout sa'yo, Idol, no? Masaya ako may nai-impluwensyahan akong mga manonood dito sa YouTube ko na tinatry nilang mag-alaga din ng mga pet katulad ko, no? So guys, try nyo mag-alaga ng pet, lalo na kung stress ka sa trabaho, stress ka sa work, or stress ka kung saan, makakatulong sa'yo yung pag-aalaga ng pet para maalis yung stress mo na yan. Maniwala ka sa akin, lalo na kung aalagaan mo yung mga hamster, yan, dagang Costa pwede na rin, pero mas malambing yung mga hamster, pwede mong hawak-hawakan yan. Pusa, kahit lagi silang masungit, malambing yung mga yan. Aso, kahit tae sila ng tae kung saan-saan, malalambing din ng aso, pare. Nakakaalis ng stress yan. At number 1 na pwedeng makaalis ng stress nyo is yung isda. Pag nag-alaga ka ng isda, pare, upo ka lang dyan, no? Lagyan mo ng ilaw yung aquarium mo, tapos pagmasdan mo silang lumalangoy-langoy, nakakaalis ng stress yan. So, ito naman yung pinakalas na mababasa natin is at Sanjiwo566. I've been here since Idol Kulotsky TV reach 10,000k subscriber gamit isa kong cellphone. Sana manotice. Yan, maraming salamat sa iyo, Idol. Napakatagal mo nang nanonood sa akin, no? Maraming salamat na hanggang dito na 124k na tayo nandito ka pa rin. Maraming salamat sa inyo, guys. Sa lahat ng nanonood at nagko-comment at nagda-like ng video natin hanggang ngayon. Nung una hanggang ngayon, since day 1, maraming salamat sa inyo. Na-appreciate ko talaga lahat ng nanonood sa akin, pare. Alam niyo, sa totoo lang, napakahirap kong mag-vlog, no? Mag-isip ng mga content sa araw-araw. Kaya pag tuwing nag-upload ako at nakikita kong may nanonood, pare, sobrang saya sa akin nun dahil yung pinaghihirapan ko pag-video, kahit di naman ganun ka-okay yung pag-edit natin dahil pare ako lang din lahat gumagawa niya, nag-edit, nag-shoot, nag-iisip ng content, and then yung mga trabaho pa natin dito. So, napagtsatsagaan nyo yung ginagawa ko sa araw-araw. Maraming salamat sa inyo, guys. Lalaki pa to si Gecko. Pag abangan natin yung paglaki niya, yung final form niya, no? Lalaki pa to katulad nung nandun sa nakita natin nung nag-vlog ako, no? So, yun lang, guys. Maraming salamat. Abangan nyo pa yung mga susunod nating video. Nga pala, yung mga pellet gun natin dito, available pa rin sila. Maraming salamat sa inyo. Kita-kits tayo next video. Let's go! Comment din guys dito sa comment section kung anong pang mga vlog yung gusto nyong makita. Gusto kong magkaroon ng mga bagong idea sa pag-vlog. Gusto kong yung mga comment ba. So, next video yan. Maraming salamat. Let's go!